Hello po muli mga katambay. Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. May kukomentuhan po tayo ulit mga katambay. Samahan niyo po ako. Pakinggan natin at komentuhan natin itong isang interview po sa dating sekretary po at isa ring abogado. At ito po ay si Jing Paras. Meron po siyang tanong sa mga politiko, mga naging gabinete o cabinet official at marami pang iba na nakinabang di umano noong mga panahon ni Duterte at nandun na rin siyempre yung mga sobrang pagsisipsip noong panahon ng mga Duterte. Pero ngayon, tinatanong niya, nasaan na sila ngayon? Nasaan na mga katambay? Hinahanap niya. Ito po, pakinggan po natin ang interview sa kanya mga katambay at komentuhan natin. I can only borrow one word for them, mga traidor. Kasi itong mga taong ito, sobrang nakinabang, mga secretary, mga high officials from the legislative department, mga officials from the executive department, at itong mga elective officials, lalo na sa Senado, sa House, marami dyan hindi man electable as to their position. Pero dahil nung midterm election na si Duterte had his highest performance and trust rating, he was able to carry. Kaya nga yung 8 diretso ng Dilawan ay 0. Pero itong mga... Putulin po natin. Totoo po yung mga tambay, di po ba? Nung panahon na kalakasan at talagang famous at napakataas ng approval at trust rating ni Pangulong Duterte, never bumaba, never bumulusok. Katulad po ng panahon po ngayon ni PBBM na pababa ng pababa yung kanyang trust and approval rating. Di po ba? Lahat po halos ng mga politiko, di po ba? Lalo sa Kamara at sa Senado at yung mga nakinabang at nabigyan po ng malalaking posisyon, di ba? Sa gabinete. Talagang hinahanap at nasaan na sila ngayon mga katambay? Dito po sa mga issue na dapat tugunan ng bayan, di ba? At talagang pagtulong-tulungan talaga. Ito pong nangyayaring anomalya dito po sa gobyerno natin ngayon mga katambay. Di po ba? Iyan din po ang tanong ni Kamano. Nasaan na po? At nakita naman din nila, sila yung mga politiko, di ba? Yung tanong natin, na napakagandang performance ang nagawa ni dating Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon. Dahil mismong sila, kung sip-sip, di umano, di ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte, para magkaroon ng pwesto o lalo na yung mga official na gustong maglingkod din sa ating bayan, di ba? Lalo sa Kamara at sa Senado, di ba? Pakinggan pa po natin. Kaya nakakalungkot lang po mga katambay. Dugtungan po natin. Ay mukhang tumatraidor sa Pangulo. Alam mo, napakabait ni Duterte. Hindi niya pinapakialaman sila. Konsensya na lang nila. Mayroon diyang senador na hindi man manalo-nalo yan sa Dilawan. In-out pa nga ng Dilawan dyan dahil nagdala ng mga dancer doon sa isang stage. Pero tama po yun. Natatandaan po natin, sinabi ni dating Secretary Jing Paras. Di po ba mga tambay? Yun po, di umano kung tama po si Kamanong. Ito po si Francis Tolentino po, di ba, si Senador. Talagang ito po, hindi po nananalo po ito. Lalo sa sa pinakamataas na posisyon, di po ba? Pero nung madikit po siya kay dating Pangulong Duterte, bigla pong bumango ang pangalan niya, di po ba? Talagang nanalo sa pagiging senador. Pero ngayon po, hindi po natin nakikita para, tumayo sa katotohanan po, di po ba? Sa Senado. O makatulong man lang sana. Sana, makakatulong man lang kahit ni Senador Bato sa Senado, lalo sa pag-iimbestiga. Dahil isa po siyang abogado. Di po ba mga tambay? Kaya nagtataka rin po si Jing Paras, si Secretary, dating Secretary. Nasaan na yung mga talagang natulungan na walang posibilidad na manalo, mga katambay?
nawala na po sila ngayon, nawawala. Di po ba? Ito pa po, pakinggan pa po natin. Tumalon kay Digong at dinagbigyan, saka lang nanalo. Pero nasaan itong tao na ito? Ha? Nagpakita ba? Sumama ba kay Bato para imbestigahan itong tungkol sa droga? Wala. Saan yung mga nakinabang na hindi man mananalo bilang dahil kaya nga nagtampo yung butihing speaker na si Martin Romualdez. Kasi siya dapat ang manalo nung pagka-speaker nung panahon ni Digong. Pero he has the numbers, pero pinagbigyan itong mga iba. Ha? Tama, mga tambay, di ba? Ibalik tanaw lang natin. Si Cayetano, di umano, di ba? Si Alan Peter Cayetano, di umano, di ba? Siya po yung nabigyan agad ng pwesto bilang speaker noong mga panahon na yon, di ba? Natatandaan po natin. At yung isa pang speaker, di ba? Nasaan na yon? Nawawala na rin po yon. Yung isa pang speaker, si Alan Cayetano na ngayon senador, mga tahimik po dito po sa nangyayaring pagbabanat at paggawa ng mga kung ano-ano pong kaso di umano at bintang lalo sa West Philippine Sea, lalo sa gentleman agreement daw mga katabay. Puro tahimik po lalo sa Senado yung mga nakinabang po at sinasabing sumipsip di umano nung mga panahon ni Pangulong Duterte. Di po ba? Yung mga politikong ito ang hindi natin napagkikita ngayon at wala. Never heard sila pagdating sa mga Duterte, mga katambay. Pakinggan pa natin. Pinapanalo, wala man lang numero. Pero nasaan sila ngayon? Nagpakita ba na they are for the president? Former president? Wala. So, pero sa kabaitan ni Duterte, he never made a single word against these people. So, konsyensya na lang ninyo. Alam namin, kaming naiwan na loyal kay President Duterte, alam namin kung gaano kayo nakinabang sa administrasyon niya. Pero ngayon, hindi lamang umalis kayo sa kanya, baka karamihan sa inyo, baka trumaydor na kayo sa kanya at iniwan nyo si Pangulong Duterte sa ere. Kaya, nakakawawa si Pangulo. Pero, alam mo, ang Diyos will always be there. Gising ng taong bayan, sir eh. At gising na, Ang taong bayan ngayon. Kilala na yung mga nakikinabang ng mga traidor. Kung tumakbo man mga senador yan, kung sino man yan sila, tumakbo mga congressmen, pag natuloy itong grupo na sasaklolo at tumutulong kay PRRD in the 2025 election, I'm sure marami dyan ang malalaglag sa kanilang pwesto. Yun lang po ang masasabi ko. Totoo po yun mga tambay. Taong bayan po ang magdidesisyon dyan sa mga politiko na talagang nakita natin mga katambay na nakadikit at talagang todo di umano ang pagsisipsip di umano sa dating Pangulong Duterte, yung mga politiko na talagang laging nakikita mo sa media nagsasalita ng mga panahon na yun. Pero ngayon, talagang tahimik, parang may hide and seek po sila. Nagtataguan, nakatago. Di umano. Di mo ba? Kaya po tama yung ibalik natin Hindi man lang nila samahan si Bato na napakabigat ng pag-iimbestiga di umano. Dahil ito po parte rin ng katulad ng ginagawa ni Bato na pwede silang gumawa ng isang matibay na batas para po dito sa mga leaking po, di ba nagli-leak yung mga dokumento na dapat hindi nangyayari sa gobyerno, di ba? Kasi kaya nga isa rin sa ginawa ni Batong investigasyon na nadamay na at talagang involved ang droga dahil dito sa investigasyon na to. Kaya mababanggit po ang droga issue po nito dahil yung naging leaking ng mga dokumentong napaka-importante ay about doon sa involved sa droga mga katambay na pinakamalaking tao at may mga involved pang mga artista, di ba? Pero wala sila.
nakita po natin yung unang hearing, di ba? Wala, nag-iisa po si Bato, you know? Wala pong sumamang mga sinasabi po ni Secretary Jing na nung panahon na never o hirap na manalo sila kung hindi sa pamamagitan ng popularidad ng dating Pangulong Duterte, di ba? Na napakataas ng rating at trust rating sa mga Pilipino na sa loob ng 6 na taon, siya lang ang nakagawa. Isang history po yun sa pagiging leader ng bansa. Wala pa pong nangyayari sa ating mga presidente na naging ganun po magmula umpisa hanggang matapos ang kanyang termino. Talagang napakataas ng kanyang approval and trust rating. Di po ba mga tambay? Nakaka-amaze. Pero ngayon po, kung siraan po nila, lalo sa media, sa social media, ang dating Pangulong Duterte, kung ano-ano po ang binibintang na wala naman silang pruweba at wala namang kaso sa ating mga korte sa ating bansa. Di ba? Wala, nada. Pero yung mga nakinabang sa dating Pangulong Duterte, never. Hindi man lang nagsasalita. Tikom ang bibig. Lalo sa Kamara, napakaraming nakinabang ng mga congressmen, di ba? Sa ating bansa noong panahon ni Pangulong Duterte. At lalo po itong sinasabing unity team na sinasabi, di ba? Nakinabang ng malaki lalo sa mga Duterte, di ba? Pero wala po sila ngayon. Kaya doon ka magtataka mga katambay. Magtataka ano ang nangyayari dito sa mga politiko na mga nakinabang at todo sip-sip di umano sa dating administrasyon Duterte na nawawala na ngayon. Hindi na po iba sa tingin ni Kamanong ang politika o politiko o mga mambabatas at lingkod bayan di umano ng ating bansa. Napakarami na po, napakatagal na panahon, napakarami na natin nakikitang administrasyon na wala talagang isang salita, paninindigan ang mga politiko sa ating bansa, di ba? Dahil meron nga silang termino na sinasabi, di po ba? Di umano, ang mga politiko sa atin, ang favorite fruits ay balingbing. Di mo ba kung saan daw di umano maikinabang ang isang politiko? Di ba? At tapos ka na. Doon naman sila sa kabila. Ganun po. Dahil sanay na sanay po daw na yung termino sinasabi ng iba, di umano, na over the bakod. Di ba? Pagka hindi na kami makikinabang sa bakod mo, tatalo na kami rin sa bakod na malaki ang pakinabang. Di ba? Ganun po ang politika, di umano. Yun ang sinasabi ng mga karamihan nating mga kababayan na talagang ang mga politiko sa ating bansa, balingbing ang favorite na prutas, mga tambay. At walang isang salita daw at walang paninindigan. Kaya napakahirap daw pagkatiwalaan di umano ang mga politiko sa ating bansa. Puro pang sariling interest lang daw di umano ang kanilang hangarin sa kanilang sinasabing pagiging politiko lingkod bayan sa ating bansa, talagang ganun po Ganun po talaga ang nagagawa ng kapangyarihan, di ba? Pagka nahawakan mo na. Pati yung yung utang na loob na binigay sa iyo at para mapwesto ka riyan kung saan ka manahan diyan. Nawawala na po yun dahil yung kapangyarihan ay nasa iyo na, di ba? Excuse me po. Parang nangati yung ilong ni Kamano. Yan lang po mga katambay. Kung ano po masasabi nyo, pwede po tayo magkomento dito po sa ating comment section. At syempre po, nagpapasalamat po ako doon sa nakakagusto po. Dito po sa nakakagusto sa ating napakaliit na channel. Ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. At syempre po, tanungin din po natin mga katambay kung nasaan na po. Kung nasaan na sila. At alam naman po natin kung sino-sino sila. Di umano, yung mga natulungan at mga nagsip-sip di umano sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Alamin natin, di ba? At kayo rin po, alam nyo po yun, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po na tiis-tiis lang mga katambay, makakabangon pang muli ang ating bayan. Paalam. Bye-bye.